Ano ba ang template ng project proposal? Paano ba ito gawin? Hello mga kapaps and kaguro! Welcome to Let's Vlog! In today's video, ituturo ko sa inyo kung ano ba ang specific template na ating gagamitin kung tayo ay magsusulat at gagawa ng project proposal. Ang ipapakita ko sa inyo ay ang halimbawa ng ginawa kong project proposal para sa Brigada Pagbasa para sa taong 2021 to 2022. So, if you're ready, let's begin. Let's first have a quick recap. Ano ba ang project proposal? Ito ay isang formal document na naglalaman ng proposed project o suggestion na gusto nating i-implement o ipagawa sa isang ahensya or gusto nating ipa-sponsor sa isang ahensya o ipagawa sa mga stakeholders. Bago natin simulan ang video, nais kong ipaalala na ang video ito ay for academic purpose only dahil maaaring magkakaiba ang format o template ng mga project proposals depende sa kung ano at para saan ang gagawin mong proposal. At para masundan nyo ang ating discussion, ipipresent ko sa inyo ang template na ginamit ko para sa aming Brigada Pagbasa para sa taong 2021 sa elementarya bilang reading coordinator ng aming paaralan. As you can see, nakalagay na sa ating heading ang logo ng aming division at ng aming paaralan. Sa itaas na bahagi, makikita yung project title. Ibig sabihin, dito natin isusulat ang pangalan o titulo ng ating proyekto. At sa baba nito ay ang proponent kung saan ilalagay ang pangalan ninyo o kung sino ang gumawa at bumuo ng project proposal na yan. Next is the proposed date. Dito ilalagay ang petsa kung kailan magsisimula, magaganap at matatapos ang aktibidad o proyekto na nais mong i-implement. Next is the rationale. Dito natin isusulat yung mga underlying basis ng ating proyekto at yung reason kung bakit tayo nagpo-propose. At dito din natin ilalagay kung ano yung problema at kung paano natin masusolusyonan yung problema gamit ang proposal mo or kung bakit mo gustong i-push through ang proyekto mo. At dahil kailangan nating siguraduhin na naiintindihan at may sapat na kalaman yung opisina na magbabasa at pagbibigyan ng ating proposal ng ating proyekto, kailangan nating isulat yung background. Ibig sabihin, nakasaad kung ano ang tema, petsa kung kailan magaganap ang aktibidad, saan nagsimula ang problema, ano ang naging epekto nito, at mga posibleng mangyayari kapag hindi pa agarang naisagawa o naipatupad ang pinopropose mo. Tingnan ang mga highlighted words ng aking sample proposal. Sunod ay ang objectives o layunin ng ating project proposal. Ito ang sasagot sa tanong na para saan ang proposal natin. Ibig sabihin, ito ay dapat na klaro at maiksi lamang. Dito rin makikita kung ano ang nais nating makamit, malutas o marating. Halimbawa ng objectives para sa aking proposal ay to enhance the reading ability of the pupils and to develop a good study habit among the pupils. At pagkatapos ng objectives, kailangan naman nating isulat kung ano ang mga action steps. Meron akong 5 rows which includes the target milestones, actions, responsible persons, support needed from, and the target date. Isa-isahin natin ang mga ito. Ang target milestones ay mga hakbang, gawain, o mga bagay na nais mong makamit para maging matagumpay ang iyong proyekto. Ang actions naman ay mga hakbang ng mga pasunod-sunod na gawain na hinati-hati sa bawat milestones. Tingnan ang halimbawa.
Para sa aking Milestone 1, Action Step 1, Planning and Organization with the School Head. Sa responsible person naman ay kung sino o sino-sino ang magsasagawa ng mga hakbang para maging matagumpay ang nasabing gawain. Halimbawa, sa akin, proponent lang. Dahil sa action step na ito, ako ay nagsisimula pa lamang na magplano at ipakita ang aking action plan ng mga dapat na mangyayari sa aking school head. Sa support needed from, ilalagay naman kung sino o sino-sino ang tutulong para magawa ang nasabing hakbang. Sa aking sample, school head ang nakalagay dahil maaari siyang magmungkahi o magkomento para mas mapaganda ang implementasyon ng aking project. At sa target date naman, nakasaad kung kailan gagawin ang nasabing hakbang o gawain. After ng action steps, kailangan naman nating isulat kung saan manggagaling ang pondo na gagamitin natin sa pagsasagawa ng proyekto. Makikita ang lahat ng yan dito sa required resources, kung saan meron tayong 4 rows that includes milestones, resource needed, budget, and the source of fund. Dito rin nakasaad kung ano ang mga needed resources o materyales na kakailanganin o gagamitin, kung magkano ang inaasahang gagastusin, at kung saan manggagaling ang budget. Take a look on my sample. Sa milestone 3, ang linagay kong mga resources needed ay ink, bond paper, colored paper, lamination films, worksheets, and flip charts. These are the list of materials sa paggawa ng reading materials na gagamitin ng selected and identified struggling readers ng aming paaralan. And sa budget, I allotted an estimate of 2,000 pesos and the source of fund is MOOE. The last and most important part is the risk management plan. Dito papasok kung ano ang maaaring solusyon kung may biglaang dumating na problema habang ginagawa ang mga hakbang at gawain ng iyong proyekto. Take a look on my example for milestone number 2. Likely risk o maaaring maging problema ay ang non-attendance of parents during the meeting. Impact on project if risk happens will be failure to achieve the goals and objectives of the project, while specific action to prevent risk is to do home visitation. And if risk happens, what specific action should we do in order to soften the impact? Is to ask support and help from your school head and the GPTA officers. So there you are, my fellow teachers. Thank you for watching and hope na sana nakatulong ito sa inyo. Bye!